Habang namamasyal kaming magkaibigan sa sentro ng syudad, ay naisipan naming puntahan ang isa sa pinakamakasaysayang kutang itinayo ng mga Espanyol mahigit 3 siglo na ang lumipas. At alam nyo ba na dito mismo umuspong ang wikang Chabacano? Samahan niyo po kaming balikan ang kasaysayan ng Real Fuerte de San Jose na kilala ngayon bilang Fort Pilar Shrine. Noong taong 1635 sa kahilingan ng mga Heswitang Obispo Fray Pedro ng Cebu, inaprubahan ng gobernador ng Pilipinas na si Juan Cerezo de Salamanca ang pagpapatayo ng kutang bato bilang depensa laban sa mga mananakop, pirata at mandirigbang Moro na sa panahong iyon ay hindi pumayag na magpasakop o magpasailalim sa kapangyarihan ng mga Espanyol at patuloy na lumalaban para sa kanilang kalayaan. Ang kutang bato na orihinal na tinawag na Real Fuerte de San Jose ay plinano o inilatag ni Melchor de Vera, isang Jesuit priest engineer noong Hunyo 23, 1635 na siya ring araw ng pagkatatag ng Zamboanga bilang isang lungsod na kilala noon bilang Jambangan. Ang pagpapatayo ng kuta ay nagpatuloy sa ilalim ng pamumuno ni Sebastian Hurtado de Corcuera, dating gobernador ng Panama. Dahil sa hindi sapat ang tao, ang mga manggagawang Pilipino mula sa Cavite, Cebu, Bohol at Panay ay tinipon upang tumulong sa mga Kastila, Mexicano at Peru sa pagtatayo ng kuta. Ito rin ang panahon na minarkahan ang simula ng Chabacano bilang isang pidgin na kalaunan ay naging isang ganap na Creole na wika para sa mga Sambuangkenyo. Well, dumako muna tayo sa konting trivia. Ano ba ang pidgin? Ang pidgin ay varieteng wika na walang formal na estruktura na binansagang nobody's native language ng mga dayuhan. Ito ay ginagamit ng dalawang individual na nag-usap na may dalawang magkaibang wika. Wala silang common wika na ginagamit, umaasa sila sa makeshift na salita o pansamantalang wika lamang upang maunawaan o maintindihan ang isa't isa. Halimbawa, sa pag-uusap ng magkaibigang Inchik at Pilipino, sabi ng Inchik, "Ikaw hintay dito kasi ako bili atin pagkain." Dito ay ginamit ng Inchik ang wikang pidgin upang siya ay maunawaan ng kanyang kaibigan. Well, dumako naman tayo sa Creole. Ano naman ang ibig sabihin ng Creole? Ang Creole naman ay varieteng wika na na-develop dahil sa pinaghalong salita ng mga individual mula sa magkaibang lugar hanggang sa ito'y naging pangunahing wika ng partikular na lugar. Well, di naman lingid sa ating kaalaman na ang ating mga ninuno noon na mula sa Cavite, Cebu, Bohol at Panay ay may iba't ibang dialekto at nagsama-sama at nakahalubilo ang mga Kastila, Mexicano at Peru na siyang naging dahilan ng pag-usbong ng panibagong wika o dialekto, ang Chabacano. Well, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Ang Fort San Jose ay sinalakay ng mga Dutch noong taong 1646 at kalaunan ay inabandona ng tropang Espanyol na bumalik sa Manila noong 1662 upang tumulong sa pakikipaglaban kay Coxinga, isang mandirigmang pirata na naunang tumalo sa mga Dutch. Noong taong 1669, muling tinayo ng mga misyonaryong Heswita ang kuta matapos itong muling wasakin ng mga pirata at raiders. Muling inayos ang nasabing kuta noong taong 1718 hanggang 1719. Ito ay muling itinayo ng Espanyol na inhinyero na si Juan Secara sa utos ng Espanyol na Gobernador General Fernando Manuel de Bustillo Bustamante y Rueda at pinalitan ang pangalan bilang Real Fuerte de Nuestra Señora la Virgen del Pilar de Zaragoza bilang parangal sa patron ng Birhen ng Espanya. Makalipas ang isang taon ay sinalakay ni Dalasi, hari ng Bulig ng Maguindanao, kasama ang 3,000 kapanalig nitong mandirigmang Moro. Ngunit matagumpay pa ring nadepensahan ng mga Espanyol ang kuta. Noong taong 1798, binomba ng British Royal Navy ang kuta. Ngunit muli itong napatunayang sapat na matatag upang maitaboy ang pag-atake. Dito rin naganap ang pag-aalsa ng 70 bilanggo noong taong 1872. At noong taong 1734, ang imahe ng mahal na birhen ay inilagay sa itaas ng silangang pader ng kuta. Ginawa itong isang palabas na dambana na may altar. Alam niyo ba na hindi lamang labanan ang nangyari dito? Ayon sa mga nakasaksi,
nagpakita ang mahal na Birheng Maria sa isang sundalo noong Disyembre 6, 1734 sa tarangkahan ng lungsod. Hiniling pa ng sundalo na huminto ito, ngunit nang makilala siya, bigla itong napaluhod. Noong Setyembre 21, 1897, alauna 14 ng hapon, isang malakas na lindol ang tumama sa kanlurang rehiyon ng Mindanao. Ang Birheng Maria ay muling nagpakita. Itinaas nito ang kanyang kanang kamay upang pigilan ang rumaragasang alon, kaya nailigtas ang lungsod mula sa isang tsunami. Sa ngayon, ang Port Pilar Shrine ay patuloy na dinadayo ng mga turista na galing sa iba't ibang parte ng ating bansa. Naging kadlungan na rin to ng mga taong may takot sa Diyos at may matitibay na pananalig. Naging instrumento ito upang magkaroon ng bagong pag-asa. Mula po dito sa Zamboanga City, ako po si Harvey Lim at ito ang Inside Zamboanga.